Pag-usapan pa natin ang kung matutumbasan ba talaga ng halaga para maging masaya ang mga Pinoy. Kasama si Mobile Journal, RR Tubise. Nako, RR, medyo controversial itong study na ito, no? Nung ikaw, RR, nakita mo yung study na kinakailangan 130,000 pesos lamang no, para maging masaya kada buwan. Anong reaksyon mo? Sana all. Yun po, Pops. Yun po ang una ko na. Kasi medyo interesting siya, Pops. Pero at the same time, comical siya. Kasi alam naman natin na dito sa Pilipinas, limitado lang yung mga kumpanya na nagbibigay ng ganong kataas na sweldo para sa mga Pilipino. And as for me, na hindi naman ganun kalaki yung kinikita, medyo, yun nga, weird siya and comical kasi parang... Wala naman tayong pinatatamaan dyan, diba? Wala naman, Pops, pero masaya naman tayo, kontento naman tayo sa nakukuha natin ngayon. At masaya naman tayo kahit hindi ko na-achieve yung 130K. Okay, interesante itong study na to kasi dito sa Pilipinas na wala pa sa kalahati ng 130,000 pesos yung monthly na minimum wage. Paano nga ba nade-determine nung pag-aaral na yan ang halaga para sumaya ang mga Pinoy? Pops, una ang ginawa nila... Ano naging basehan? Sa sweldo? Yes. Sa income, no, collectively, ng buong pamilya? Paano ang naging basehan? Yung expressivity, Pops, yung consumer website, ang ginawa nila ay inala muna nila through Purdue University. Okay. Nagkaroon ng pag-aaral, yung purchasing power ng Pilipinas sa World Bank. And then after that, nagkaroon sila ng survey and then nagkaroon din sila ng statistics. Nag-ipon sila ng data dito sa Pilipinas tungkol naman doon sa living conditions and then yung kung paano yung daily na welfare ng nating mga kababayan. And then after that, dun sila nag-come up with that amount, yung 130,000 pesos. Itong 130,000 pesos na to, masaya ang mga Pilipino sa ganitong halaga kada buwan. RR, bukod dun sa laman ng report mo, ano pang tumatak sa iyo na reaksyon ng mga nakausap mo, yung mga kababayan natin, tungkol dito sa expensivity? Pops, siguro more on dun ako sa profile ng mga nakausap natin. Napansin ko, Pops, yung iba-iba yung mga nakausap yes, mo, iba-iba, no? may driver. Napansin natin, Pops, dun yung mga, kumbaga yung mga nagtatrabaho sa blue-collar jobs. Sila, more on simpler yung mga binibigay nilang figures. Nandyan yung 10,000, tas yung 20,000, yung ngayon sinasabi Pwede nila. Pwede na, 10 to 20,000. Masaya na sila doon. Whereas yung mga professional, agree sila sa 130,000, Pops. Sa kanila, tama yon. And sila yung mas may tendency na mag-ask ng mas mataas para masabi nila na, masaya ako kada buwan kapag 50,000 yung sinusweldo ko, kapag 40,000 yung sinusweldo ko. Sa mga na-interview mo, anong common na denomination, no? The denominator nung mga nagsabing may factor ang pera para sumaya? Yun, Pops, actually, bills. Bills sa bahay, food. Kung titingnan... Daming gastos. Daming gastos. Pero kung ayaw naman natin masyadong maging scientific dito, pero syempre yung Maslow's hierarchy of needs, yung pinakaunang level, physiological, shelter, food, yun clothing, yun yung talagang common denominator dito sa mga natanong natin na once na-meet na yung physiological needs nila, masaya na sila and satisfactory na yung buhay nila. Alright, maraming salamat Mobile Journal, RR Tubise.